Yo, what's up guys? All signs are pointing to the Los Angeles Lakers having an offseason focused on building a championship-level roster around Luka Doncic. Alam naman natin na sa 8-year NBA career ni Luka, isang beses pa lang siyang nakatapak ng NBA Finals back in 2024. The exact same reason kung kailan nakuha ng Dallas Mavericks si Daniel Gafford nung trade deadline. Now, highly anticipated ng LA fans na ma-reunite ang dalawa. At isang bagong mock trade proposal mula sa ESPN ang nagpasiklab ng pag-asa ngayon sa Hollywood. Sa original proposal ng ESPN, ipapamigay ng Lakers na Jared Vanderbilt, Dalton Kenneth at ang kanilang 25th pick overall sa 2026 NBA Draft para lang makuha ang dynamic big man ng Mavs. Sobrang laking usapan nito kasi problema ng purple and gold ang kanilang frontline with how up and down the DeAndre Ayton experiment was this season. Kitang-kita na ang biggest area of need para sa Lakers ngayong summer ay isang dependable starting center na babagay sa laro ni Doncic. In theory, maganda naman talaga pakinggan yung pagsasama ni Ayton at Luka, giving Doncic a type of center he's never had before in his career. Kaso ang naging problema, si Ayton ay masyadong finesse-driven at kulang sa pagiging brute force at physical sa ilalim. Dahil hindi nag-click ang experiment na to, lalong naging malinaw kung gaano ka-importante para kay Luka ang magkaroon ng isang elite, high-flying, lob-catching rim protector na pwedeng i-spam sa pick and rolls. Dito pumapasok ang panibagong twist sa trade machine para lang mas maging swak yung deal na ito financially para sa magkabilang panig. Instead na direct to player-player, mas magiging realistic at successful yung trade kung itatapon ng Lakers si DeAndre Ayton sa Dallas kasama si Jake LaRavia para lang kay Daniel Gafford. This adjusted trade proposal directly solved the roster construction puzzle while keeping the front office within compliance of the league rules. Now, bakit kailangan dalawang manlalaro ang kailangan para lang makuha si Gafford? It all comes down to the brutal rules of the NBA luxury tax apron. Dahil hard cap at lampas sa tax line ang Lakers, hindi sila pwedeng basta-basta tumanggap ng mas malaking sahod nang hindi nagbabawas ng sapat na payroll. By combining Ayton's 8.1 million player option at LaRavia's 6 million contract, eksaktong natatapatan nito ang 14.3 million salary ni Gafford, making the financials completely successful and compliant sa CBA rules. The chemistry Gafford and Lucas shared sa pick and roll noong nasa Dallas pa sila was like the chemistry you have sa inyong mga loved ones. Hindi kailangan ng matagal na panahon para mag-click at tila walang makapigil sa kanila. For the 2024 Mavericks team, ang kanilang two-man game ang naging ultimate safety net. Tuwing nasisira ang play o kapag nauubos na yung shot clock at kailangan ng high percentage look, DJ and Luka would automatically make it happen. Sobrang nagkulang ang Lakers sa ganyang klase ng madali, ligtas at reliable option sa kanilang offense ngayong season. Si Luka ay napilitang umasa kay Jackson Hayes bilang kanyang go-to love threat sa pick and roll partner all year long. While it was effective at times, alam nating lahat na si Hayes is just not on the same level as Gafford. Lahat ng kanyang kayang gawin ni Hayes kasama si Luka, mas kaya itong gawin ni Gafford ng mas mataas na efficiency at mas matinding force sa ilalim. Also, from a defensive standpoint, napatunayan ni Gafford na siya ang tamang klase ng backline presence at rim protector na kailangan kapag naiiwan si Luka sa perimeter defense. Ngayong nailatag na ang sitwasyon sa salary cap at trade math, nasa kamay na ni Rob Pelinka para gawin ang katotohanan na ito. With continued talk of LA wanting to replicate the exact roster structure that Dallas had around with Luka noong 2024, wala nang mas magandang paraan para simulan ang proseso kundi ang mag-trade agad para kay Daniel Gafford.